Sa last video ko kay Senator Hontiveros, napansin natin na yung God niya is yung universe. I'm just so grateful na the universe, God, whoever, whatever we want to call it. Pero may mas interesting pa akong napansin sa podcast na to. Sabi nga ni Simone de Beauvoir, di ba? One is not born a woman, one becomes one. Isa sa mga nabanggit niyang influence, Simone de Beauvoir. Kaya't na-curious ako at nag-research. Sino ba tong Simone de Beauvoir? Ito pa lang si de Beauvoir ay isang manunulat. Manunulat na atheist. Para sa kanya, ang pananampalataya daw ay para sa mga mahihinang nilalang lang. At ang totoong babae daw, kung totoong babae ka, should reject God. Ayaw niya sa kasal since ang kasal para sa kanya ay kulungan. Dapat masira ang traditional family. Of course, ayaw niya sa bata kasi para sa kanya ang bata daw ay mga sagabal. And here where it gets more interesting. Diba? Ayaw niya sa bata. Pero she is being accused of grooming kasi nakikipagtalik siya at nakikipagrelasyon sa mga menor de edad. Habang may open relationship siya kay Sartre. Sino si Sartre? Ako, isa pa yun. I-search nyo na lang. But here's the question. Hanggang saan kaya niya dinadala yung mga ideyang ito sa totoong buhay sa Pilipinas? Kapag ang influence mo ay tulad nga nitong ni de Beauvoir, who's attacking the family foundation and faith, at ang moral grounding mo is yung universe. The universe, God, whoever, whatever we want to call it. Hindi malinaw kung saan nanggagaling, anong klaseng values kaya ang mabubuo mo. Remember, itong mga ideas na ito ang ginagamit niya to claim moral high ground. Kung papanoorin nyo tong podcast na to, by the way, kung gusto nyong magpenitensya ngayong Holy Week, magandang panoorin tong podcast na to. Penitensya talaga. Anyways, all they say sa podcast na ito ay sila yung tama, na yung hindi naniniwala sa kanila ay hindi lang marunong umintindi. And what makes it so hard for them to see na mali ito? Pagkatao na ba natin bilang tao, humina na yung kapasidad natin ma-distinguish ang totoo at kasinungalingan? Yung parang magkumaring nagchichismisan, yung isa bagong parlor, tas yung isa todo puri, uy kumaring, ganda ng gupit mo, bagay sa'yo. Kahit hindi naman. Here's my final question. We all know na may ambition siya for presidential's 2028 election. Pero hindi na lang sa pagiging presidente. But, would you trust Senator Hontiveros for any kind of government position? Yun lang. And that's how I break it down.